Matapang na ahas ang nahuli namin dito sa barangay San Ramon, Daraga Albay. Ayon sa residente, alam daw nila kung saan nagtatago yung kobra at pangatlong araw na nga ngayon ay hindi pa umaalis yung ahas doon sa lungga at nag-iwan pa ito ng mga balat. Makailang beses na nilang nakita ang kobra doon sa lungga at hindi pa rin nila ito kayang hulihin, kaya humingi na sila ng tulong para ipadakip o iparescue yung nagtatagong cobra doon sa butas. Pagdating ko sa area ay alam kong lungga ito ng Philippine cobra. Bukod sa masukal yung damo ay mayroon din dito mga palayan sa paligid, kaya napaka-common ng mga Philippine cobra sa lugar na to. Udah lubot niya deh. Didi niya nakita, didi sa de. Tapos didi na paring lubot pa niya ya deh. Yan, pwedeng kuwan pa. Didi niya nakita. Diyan niya nakita. Dahil alam namin kung saan nagtatago yung cobra ay hindi na namin pinatagal. Tinawagan na nga namin yung mga kasama namin para simulan na ring hukayin itong lungga ng isang nagtatagong Philippine cobra. Gamit ang asarol ay agad na nga namin hinuka yung butas. Ayan, at alam namin na napakalalim ng lungga ng mga Philippine cobra, kaya medyo matatagalan tayo sa paghukay. Kaya ayan, pinabilisan na lang natin sa video. At eto na nga yung mga pinagbalatan ng Philippine cobra. Isa sa mga sign na may cobra sa paligid ninyo ay kung merong mga naiiwang mga balat na ganito. Kapag may mga sightings ka ng cobra o mga balat ay sure na nandyan lang siya sa paligid. Sa part na to, mga ilang minuto na ay hindi pa rin nagpaparamdam yung Philippine cobra at alam kong napakalalim pa ng kailangan naming hukayin at medyo mahirap nga itong hukayin dahil mayroong pang mga ugat ng puno na nakasabit doon sa butas. Dinadahan-dahan din namin yung paghuhukay at baka naman matamaan yung Philippine cobra dito. Kapag natamaan ito ay paring lumaban ito at manuklaw. Sa part na to ay medyo malalim na yung nahukay namin at meron na ring mga sign na nandito nga yung Philippine cobra dahil kuminang na nga yung kaliskis nito. Ayan, dumistansya na nga kami dahil nakita na namin yung nagtatagong Philippine cobra. Kapag ganitong sitwasyon ay hindi palalaban yung Philippine cobra, pero kapag na-corner na, dito na niya ilalabas yung kanyang defense mode. Kailangan lang natin itong sungkitin ng dahan-dahan para hindi tayo matuklaw ng Philippine cobra. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay lumabas nga agad ito sa butas na nagwawala at gustong-gusto niya kaming kagatin. Isa to sa defense mode ng mga Philippine cobra. Pero kung mapapansin nyo, yung Philippine cobra ay mas pinipiling lumayo kaysa sugurin ako. Mas takot kasi yung cobra kaysa sa takot yung tao sa cobra. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi niya ako tinutuklaw. Mabilis siyang tumatakas papunta dun sa masukal na damo para makatakas sa amin. Kapag ganito kasi, hindi namin basta-basta dinadampot yung cobra kapag fresh pa dahil maaari kaming makagat. Ayan, medyo pinapagod muna namin ng kaunti yung cobra para mas kumalma siya at ma-handle namin ng dahan-dahan. Yan, ganyan. So kapag bago pa kasi kayong meet up ng cobra, ay siguradong sasakmal yan o tutuklaw sa inyong kamay o sa paa. Dagdag kaalaman, ang mga Philippine cobra nga pala ay mga elapids na nakatira sa ilalim ng mga lupa. Sila ay mga terrestrial, pero kadalasan sa mga Philippine cobra ay nasa lupa lang. Pero may kakayahan din silang umakyat ng mga puno at lumangoy sa tubig. Ang kamandag naman ng mga Philippine cobra ay neurotoxin. Ibig sabihin, ito ang laso na sumisira sa utak at sa puso ng tao sa loob ng 30 minutes hanggang sa 1 oras, depende kung saan tayo nakagat ng mga Philippine cobra. Dahil nga masikip yung lugar at maraming damo, kailangan ko itong dalhin sa field at masuri kung may sakit nga ba ang Philippine cobra o natamaan nga man ng aming asarol. And guys, so fresh. Fresh from Canada. Katoki gila na katabi. Makintabon pa. Bago, makintabon. Paalala sa mga nanonood, huwag pong gagayahing humuli ng mga makamandag na ahas o maski anong uri ng ahas na hindi nyo alam kung ano yung proper identification nito. Kagaya nitong Philippine cobra, may kakayahan po itong mag-spit ng venom na maaaring ikabulag ng tao kapag tumama sa kanilang mga mata. Pag hindi natin iyon naagapan at dahil na ilagay na natin sa katsa yung ating cobra, ay dadalhin natin ito kung saan siya nararapat na lugar. And maraming salamat nga pala sa mga nagpahuli ng cobra dito sa barangay San Ramon at syempre pina-snack nila tayo. Ayun, maraming salamat.